and then magugulat sila, tatanda, lilipas ang panahon, nang walang mangyayari. So, sobrang grateful lang na nandito tayo sa tamang industry. And people without goals are not as successful as they hope to be, which is true. And there is tremendous power in goal setting. Okay? May power kang nilalabas kapag ikaw ay nagsiset ng goal. So, maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment. Nakikita ko po yan. Nababasa ko. Yan, may Sapphire, may MTC. Wow, Mentor Patsy, hello! Yan, Sapphire, Emerald, Mentor PJ, Star Achiever, yes, Sapphire. Very good children, Ruby. Okay. Grabe, Mens. Ikaw po yung kasama ko nung nag-declare ako ng rank up at nakuha ko po. Wow, thank you so much, Mens. Oh, ang dami, no? Ang daming mga lumalapit sa akin na, Mens, after ng training, meron sila mga pruweba na nag-declare sila, then after that, ito na yung mga na-achieve nila. Ang galing, no? Diamond and Sports Car Mentor Mary Bigyan. Thank you so much, mga Mens. Now, you cannot hit a target if you don't know what it is. Marami kasing tao na gusto mong mabago yung buhay nila. Pero pag tinanong mo, ano mo gusto mong marating? Ano mo gusto mong ma-achieve? Hindi sila specific sa gusto nila. And then, walang nangyayari. Call your downlines, dapat maka-attend. Yes, Mentor Peach, hello po. Ayan, okay. Superstar Circle. Okay. 3 parts of reaching our goals. Number 1, set goal. Number 2, progress. And then number 3, hit the goal. Okay, ito po assignment nating lahat, mga mentors, yes. Kailangan po natin itong gawin. Short term, 1 to 3 months from now. What do you want to achieve? Okay, actually, ang ganda nga, no? Kasi 2025, start of the year, dapat meron kang every 3 months na target. Okay, mid term, 3 to 6 months from now. Long term, 6 months to 1 year. Ano na dapat ang meron ka? Car achiever ka na ba? Anong rank mo? Ilan na mga leaders mo? Nakapagpa-event ka na ba? And then, ultimate goal, 1 year to 5 years. I remember vividly, nung time na mini-mentoring kami ni Mentor Beach, nung nasa McDonald's kami, Madison, yung tabi ng office, hindi ko to makakalimutan kasi may kami noon, mentoring kami, then may papel, may notebook. Sabi ng Mentor Beach, write down your timeline for the next 5 years of your life. Sometimes kasi, short-sighted tayo, no? Kung ano lang yung meron, kung ano lang yung nakikita natin. Minsan nga, months lang or 1 year lang. Pero hindi natin masyado iniisip yung for the next 5 years. Kasi feeling natin, tagal-tagal pa naman nun, Benz. Pero nung time na yon, iset mo ang target mo for 5 years. So, year 1, year 2, 3, 4, 5. And magugulat ka mamaya. Kasi papakita ko sa'yo kung ano yung sinulat ko nung within that 5 years and then kung ano yung nangyari sa akin. When you set goals, ito yung magandang formula. Okay? So, what? Ano yung target mo? Why? Bakit mo gusto makuha? Then how? Action plan. So, for example, gusto ko pong magkaroon ng car. That's specific. Like, gusto ko pong magkaroon ng Honda City color red. 2025 model, parang ganon. Next is why. Why do you want to achieve that? Kasi gusto ko na po na makita yung parents ko na hindi na nagko-commute dahil may kotse na kami. Gusto ko po na every time mag-claim ako ng mga packages sa office, hindi na po ako mahihirapan, hindi na po ako nakamotor, hindi na po ako nakagrab. Or gusto ko po kasi kapag may mga events, makakot ko po yung mga leaders ko, madadala ko sila sa mga mentoring, sa training, etc. So you need to back it up with the why. And then, after that is yung how. Okay? So, magkano yung sasakyan, magkano yung down, magkano yung monthly, ilang invites, ilang just for you, ilang check-in per week, etc. So, you need to break it down. Another example, gusto ko na pong mag-diamond. Okay, why? Kasi po gusto ko na po magkaroon ng billboard sa EDSA. Gusto ko na po, every time may event, doon na po ako sa special chair sa harap. Hindi na po ako naka-monoblock sa likod. O kaya, gusto ko po magkaroon ng inspiration yung team ko na if I can do it, they can do it too. So, iba-iba yung reasons natin why and then how. Ilan yung mga rank up sa team, sino yung mga magsasafars, ilan RKB, left and right, etc. So, nagigets po ba? When you set your goal, dapat organize siya and you need to back it up with an emotional why. What, why, and how.
Gagawin po ba to mga champions? Can you comment one kung gagawin mo to or nagawa mo na to? Nakamute pala. Thank you so much sa mga nagko-comment now. When you set goals, it should be smarter. Can everybody comment smarter? Ano yung sabihin na smarter? Specific, measurable, attainable. Specific dapat, let's say, if sasakyan, anong car, anong model, anong kulay. Kasi naalala ko nung nag-set ako ng goals the very first time, sabi ko kay Mentor Peach, Mens, maglalabas ako ng kotse. Sabi niya, ano kotse? Hindi ko masyadong alam yung mga kotse. Pero basta maglalabas ako 4 na gulong. Paano pag owner type jeep yung binigay sa'yo ni Lord? Ito specific. Tapos tinanong ko siya. At tinanong niya ako, kailan? Basta, mens. Alam niyo yung nangyari sa goal ko na yun? Nagbasta-basta din. Hindi ko siya nailabas kasi it was not specific. Measurable, attainable. Hindi naman yung pagkaka-joy mo pa lang. Lamborghini na agad, Ferrari na agad. Dapat naman, means, yung medyo factual, no? Yung may reality check ka din. Wag naman, yes, you can go there, pero dapat yung smart ka pa rin, okay? The best way, para hindi ka magkamali, ask your mentor. Lalo na kung may resulta yan, alam niya na yung pagkakasunod-sunod ng result, especially with cars. Kasi mahirap na magkamali, no? May nagkamali ka paglalabas ng resulta, uulit ka ulit. Sayang lang yung pera mo, yung effort mo, etc. Ito yung importante din, relevant. Now, if you are in network marketing, do you think, pag naglabas ka ng L300, alam niyo yung ganun, yung box type, do you think it's relevant to your business? Some people will say, oh, pangakot ng late. Diba? Ganito siya mga men. So, when you say relevant, it should be relevant to your business. Kung ikaw ay lalamove, yes, pwede mong ilabas ang L300 na box type. Pero if ikaw ay nasa network marketing and we are posting about lifestyle, dapat yung ilalabas mo nakakabaliw. Ito yung rule. Okay? Pag maglalabas ka ng resulta, dapat nakakabaliw. Otherwise, it's just a waste of money. Bakit? Kasi hindi mo magagamit sa negosyo, hindi mo mapambabaliw sa leaders mo, sa team mo, at sa mga prospects mo. So, dapat before ka mag-release ng result, mag-isip ka muna, is it relevant? Okay? Time-bounded or time-bound. Kailangan po merong deadline. A goal without a deadline is just a dream. Nailabas ko yung first car ko, it's because meron akong specific date, November 26. Before umuwi ang nanay ko from Italy, kailangan mailabas ko na yung first car ko kasi susunduin ko siya sa airport. Nung time na hindi ako nagsiset ng deadline, yung paglalabas ko ng kotse, alam mo ba na hindi talaga siya nangyayari? Hindi siya automatic eh. Yung basta maglalabas ako ng car, pag wala talagang date, wala talaga. Hindi talaga siya lalabas. But if you are specific with your date, even yung iba may time pa, no? Date, time, year, no? Kapag ka-specific ka, makukuha mo yan. Iba kasi yung rush ng may deadline eh, no? And then, dinagdag ko is evaluate. Okay, when you are hitting your targets, dapat i-check mo din, are you going towards or away from your target or your goal? Na-evaluate mo, papalapit ba ako o palayo ako? Kasi sometimes, hataw tayo ng hataw, hindi na natin tinitingnan. Diba? And then, eventually, you can reward yourself. Okay, some people kasi, it's hard for them na mag-reward ng sarili. Some people naman nag-over-reward. Okay? So, dapat in the middle ka lang. For example, malapit din na hit mo yung target mo. Ako kasi I work yung punishment and reward. Ewan ko kung ganun din kayo. Kapag na-reach mo yung target mo, you can reward yourself. Like for example, simple lang. Like, nakain ka sa masarap na restaurant, magpapaspa ka, magpapafacial ka, panilas ka, etc. Mga ganun. Kasi yung iba naman, pagka-reward, yung hindi mo naman, kunwari, just for hindi na mahagilap, asa na si Mens? Ay, wala na siya. Tapos babalik na lang siya kapag wala na yung just for niya. Ubus na, tsaka Mens, hataw na ako ulit kasi wala na akong pera. Wag ganon, Mens, no? Wag naman yung kapag ka rin nag-reward ka, hindi ka na mahagilap. Okay, mga simple things. Okay, kapag naman hindi mo na-hit yung target mo, walang reward, no? Punishment.
O kasi hodang maba ang mga kuko mo dyan. Diba? Sumakit ang mga kasukasuan mo, hindi ka nagpapamassage. Deserve, no? So, ganun siya mga mens. Okay? So, it should be smarter when you set your goals. Now, you need to write it down. Sino po dito yung may notebook na for the business? Can you type 2? Kung meron ka ng notebook na doon ka nasusulat ang mga targets mo, mga training, etc. Okay. Thank you po sa mga nagko-comment. Now, napakaganda nitong activity na to. You need to write it down. Alala ko, meron akong small notebook na nalagay lahat ng targets ko. As halos lahat ang nilagay ko sa notebook na yun natupad, it's 42% more likely to happen if you will write it down. Kung gusto mo medyo nakakalahati ka na sa target mo, isulat mo. Kung ayaw mo, huwag kang isulat. New iPad Pro just for the business. Ay, grabe naman siya ng third page. Ang social lang notebook, naka-iPad Pro. Diba? O kasi some people, they like it na nasa phone or what. Pero importante talaga na meron ka. Pero may pen may Apple pen na pwede ka magsulat sa iPad. Grabe, social. No? Make a goal and dream board. Mga mens, maglagay ka niyan. No? If you really want na matupad ang mga pangarap mo, dapat lagi mo nakikita. Naalala ko si BPI ka nung time na nag-hit pa siya, networker pa siya. Sa bahay niya, may nakalagay doon na Camaro. Nag-sim nandun. So yung Camaro nakalagay sa ref. Basta kahit saan pa mapunta, may nakalagay doon na Camaro. Galing nga yung sabi ko, ganun pala yun. So syempre, ginagaya natin, no? Dapat ganun ka din. Sa kasa, kung may gusto ka ng sasakyan, hindi ka nung parang brochure. Yan, ipag-kit mo sa bahay mo, sa ceiling mo. Alala ko, meron akong target na income. Ginawan ko ng check yung sarili ko. Tapos, nilagay ko dun sa, double deck pa yung yung mga nakapunta sa condo ko before double deck ko, nilagay ko dun sa sa ceiling. No, para pagkagising mo, amazing morning, 1 million search. O, diba? Dapat meron kang goal board, dream board. Use it as your wallpaper. Yan, hindi ko ma-check no? Pero okay lang ba i-check mo ano yung nakalagay sa wallpaper mo? Napaka-importante niyan, mens. I-edit mo yan. One time, nag-training ako ng ganito sa office. In-check ko talaga, no? Inisa-isa ko. Lahat ng mga attendees, meron ako nakita. Lilo and Stitch yung nakalagay sa phone niya. Sabi ko, mens, lalaki pa man din yun na malaki. No? Sabi ko, ano yung mens? Favorite cartoon character? Sabi niya, medyo mens. Sabi ko, palitan mo mens. Tapos one time, nakita kami sa East West Bank. Kasi dun yung check-in na I am worldwide pa before. Tapos sabi ko, uy, kamusta? Sabi niya, okay naman mens. Alam mo, thank you sa training mo. Pinalitan ko yung yung wallpaper ko. Nalagay ko dun sapphire at saka just for you and Jade. Sabi niya, mens, yabang pa niya, no? Mens, dito ako ngayon kasi nag-encash ako ng just for you Jade ko na income, 300,000. At sapphire na po ako ngayon. Sabi ko, wow, pinalitan na niya. Hindi na Lilo and Stitch. So, very good. Pag pinapalitan mo kasi yung lagi mong nakikita, na-attract mo siya, what you see, what you visualize, you materialize. So, kung hindi maganda yung mga nakikita mo, ang phone mo lagi mong hawak yan. So, mahirap na, di ba? Baka kung ano ma-attract mo. Kaya, okay lang ba? Edit ka sa collage ng wallpaper mo sa iPhone mo, sa phone mo. Palitan mo yan. Okay? And then, read your goals every morning and every evening. And ito pa, very effective when you declare. So, pagkagising mo pa lang sa umaga, thank you, Lord. I am diamond. Thank you, Lord. I am millionaire circle. Thank you, Lord. I'm Fort Mustang achiever. Pagka tulog mo, ganun ulit. Declare ka ulit. And then, you post your goals. Okay, ang dami nang pinapagawa ni Mentor Ikay. Una, kailangan gawa ka ng short term, mid term, long term, ultimate goal. Pangalawa, gagawa ka pa ng dream board. Tapos, gagawa ka pa ng wallpaper. Ay, wow, thank you, Mentor Man. Nakakapag-send pa siya ng kanyang wallpaper. Very good. Pang-apat, we need to post our goals. Di ba po sa Facebook, mayroon tinatawag na memories. Yung after 1 year, babalik sa'yo yung pinost mo. Sino ba naka-experience nun? Yung nag-post ka last year, tas ngayon, totoo na. Totoo yan, mga mens.
the reason why you need to post is para makita, ma-remind ka na, ito yung pangarap mo. Pero alam mo, babaliw din yung mga nanonood sa'yo. Magkakakotse na pala siya. Kahit hindi pa, no? Totoo, maniwala ka. Mamaya makikita mo mga proof. Ay, grabe si Mentor Fish. Oo, ang daming pinost niya. Actually, totoo. Ang daming pinost. Halos natatag ng kotse ni Mentor Fish. Nagpa-picture siya. Tapos, nagkatotoo na. Totoo. There is power in declaration. So, dapat, ang gawin mo, kung may target ka, picturean mo, lagay mo yan, thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord, for my soon-to-be car. Thank you, Lord, for my house and lot. Post mo lang kasi maniwala ka. Pwede mo bagong buhay mo sa loob ng isang taon. Diba? Nasa I am worldwide ka. Okay. Number 2, so upon setting your goals, number 2 is the progress. Now, there is what we call the law of precession. Favorite ko to eh. It's part of the goal-setting process which ensures that we gain many things in addition to the actual goal. Alam mo ba, the most important thing, it's not actually the reaching of the goal, but what we have become, what we've learned, and how much we grew along the way. I always say this it's not the money, the cars, the income, the house, and that, etc. It's the person that you have become in the process of achieving that goal. Yun yung pinaka-importante. Yung progress mo. Yung naging ikaw. Doon sa time na nag-hit ka ng targets. Kasi, for example, this is your goal. Okay? This is your goal. This is you. Hindi mababa ang pangarap mo. Parang i-meet ka. You will level up so that you can meet your goal. Lalo na kung taas yung target mo, no? Magbabago ka, mag-level up ka. So, ibig sabihin, nag-progress ka, nag-grow ka as a person. May dalawang milyonaryo. Yung isa, milyonaryo siya kasi nanalo siya sa loto. Okay? Si Manong tricycle driver. After 3 months, naubos yung milyon niya, tricycle driver niya siya ulit. Meron din namang isang milyonaryo, negosyante siya. Kaso nga lang na-bankrupt. Okay, nalugi yung negosyo, pero after 1 year, naging milyonaryo ulit. Kasi, na-develop niya ulit yung negosyo niya. Question, bakit kaya sa tingin mo, mas na-sustain nung negosyante yung millions niya? Why do you think? Kasi alam na niya yung process. Alam niyo kung bakit? It's because yung negosyante, may siyang skills to earn a living or to earn millions. While on the other hand, yung isa nanalo lang sa loto, hindi niya alam kung paano kitain yun. So, hindi niya kayang ulit-ulitin. Okay, so it's the person that you have become. Tandaan po natin yan. And then number 3, eventually, you hit the goal. Okay? Now, can everybody comment for me? Formula. Okay. Yan. Basahin po natin kahit nasa ano ka na sa bahay ka. No? Basahin natin. Ikaw, as a leader ng team mo, required ka ipakita ang future nila through your results. Do you agree, mga mentors, na required ka magkaroon ng resulta para sa grupo mo? Yes, yes. Agree. Yes. Lalo na kung meron ka ng mga tao na yung mga leaders ka na. Hindi pwede na mababa kang mangarap. Hindi pwede na hindi ka nasa-set ng targets. Hindi pwede na walang nangyayari sa'yo. Kasi ikaw as a team leader, required. That's the word, required. Required ka mangarap na mataas at required ka rin na makita nila na, ay, possible pala talaga yung mga pangarap sa I Am Worldwide kasi nakikita ko sa mentor ko nangyayari sa kanya. Okay? Now, getting a mentor is shortcut to success. Do you agree? Alam niyo po, akit ka ng bundok. May tour guide o wala? Ano yung mas mabilis? Of course, may tour guide. Ang mentors natin, yan yung tour guide natin to success. O sila yung mag-guide sa atin, yung mga bagay na pagkakamali nila before, ituturo nila sa'yo para hindi mo na maulit. Kaso nga lang, kung no mentor tayo, long cut to success po ang tawag doon. Pero kung yes mentor ka, that is shortcut. Okay, now, number 1, ito na. This is
The first of the formula. Mga mentors, ganito, no? It's very important to set goals. Alam niyo ba sa iyong worldwide, hindi ka na mag-iisip kung anong target mo. Sasabihin ko na sa'yo isa-isa. All you have to do is you need to follow. Okay? Number 1, can everybody comment rank up? Ito ang pinakauna sa formula. Okay? Para makarating ka sa rank up, dapat number 1, maging mover ka, very specific. Ikaw to, kaka-join mo lang, magkaroon ka ng first DR sa left, second DR sa right. Okay, may left and right ka. Your goal is to become a mover within a week or even less than if kaya mo. That's the first one. Second goal, become a mover maker. Yung dalawa mo, makatig dalawa, ang tawag sa kanila mover. Ang tawag sa'yo, mover maker. Okay? Your goal is to help your leaders to become a mover. Number 3, achieve money back. I know some of you na naggagawa tong ano na to, no, yung flow na to. Kung ikaw ay silver, refer 5 people para ma-experience mo yung tinatawag na give me 5. If ikaw naman ay platinum, gold, and jade, experience mo yung just for you. May naka-apat ka, you will earn yung money back mo. So, kung magkano man yung kinapital mo. Bakit importante ma-experience mo to? Kasi, kailangan maging pruweba ka na binibigay talaga ng IM Worldwide yung money back bonus. Diba? Yung kapag ka nag-talk ka, totoo ba yan? Kasi maraming mga masasabi na, ay, parang it's too good to be true. Totoo ba talaga na binibigay yan? O diba? At least ikaw pag nag-talk ka, ito nga yung sa akin na na-experience ko na, friend, maganda ma-experience mo rin. Totoo talaga to, binibigay talaga. Okay? And then, fourth goal is to rank up. Why do we need to rank up? Sino po dito yung nakakita na ng billboard sa EDSA na I am worldwide? Can you comment me? Grabe, mens. Patindi na patindi. Totoo yung sinabi ni Mentor Ann. Nagtatanong na kami sa GC, no? Pang ilang billboard na ba natin to? Ang tindi. Pang-limang billboard na po ng mga mentors sa EDSA. Alam ko yun top. Diamond top. Ano lang siya, palit-palit lang, no? So, if you are both part of yung top movers ng IM Worldwide and Diamond, lagi ka na sa billboard sa EDSA. Ano yung kahapon, so birthday nung nag-celebrate yung kapatid ko. So, may mga friends siya doon na pumunta. Meron kasi doon na, matagal na din na member na IM Worldwide na ngayon lang ulit kami nakita. Sabi niya, ate, grabe kayo, sa EDSA ko na lang kayo nakikita. I'm so happy nakita ko kayo ngayon. Sabi ko, ay, talaga ba nakikita mo kami sa EDSA? Oo, pag dumadaan ako. Diba? Nakakatuwa. Kasi ang IM Worldwide, grabe yung prestige yung pinibigay niya. Nakita niyo pa yung solo billboard ni Mentor Me, diba? Ang dami pong naging artista. So, totoo lang, hindi lahat nagka-billboard. Ang IM Worldwide, mga mukhang artista lang tayo, pero laging nasa billboard. Talaga naman. Yes. Ganyan katindi ang prestige. And then, di ba, kapag may mga events, meron pang mga yung red carpet. Parang lang, red carpet premiere ng mga movies. Pero dito, I am worldwide ng mga stars. Di ba? That's the reason why you need to rank up. Grabe yung prestige na pinibigay ng company, ng team natin. And then, of course, position. Kahit hindi ka nag-IM Worldwide, I do believe. Nagta-target ka na higher position sa trabaho mo, right? Dito, doon ka sa corporate ladder. Dito, rank up ladder. So, kung ganun ka sa trabaho, dapat ganun ka din sa IM Worldwide. I-level up mo yung sarili mo. And then, income. As you level up your position, your income will follow. Wala pong nag-rank up na hindi kumita. Promise, normally nagtatop pa yung mga nag-rank up. And then, eventually, you create your team. Okay. Ito yung maling mindset eh. Tsaka na ako magkita ng rank up pag may team na ako. Alam nyo ba na hindi ka makakahit ng rank up kung hindi ka makabuild ng team if hindi ka nagtatarget ng rank up? Dapat ang mindset mo mag-rank up kasi automatic ang production, automatic ang team mabubuo. Kapag ikaw determined ka to rank up, gusto mo mag-suffer, automatic ka maghahanap ka ng left and right. 'Di ba? Hindi yung palaking ko muna tsaka hindi, mali yun. Baliktad. Dapat nakafocus ka sa rank up para ma-build mo yung team. Okay? And then incentive. Sino po dito? Yung pangarap niya, every incentive auto-hit siya
Can you comment, I am? Ako din, I am. Pangarap ko din yun yung pagkagising mo. Ay, yan ba yung incentive? Sige. DR na lang kulang, saka mover. Ano yung ganun? Pangarap natin yun, no? Kagaya nila Mentor Jonathan, nila Mentor Peach, yung pagkagising sa buhay nila. Ay, finish na agad. Diba? Ganun yung goal natin. And you will hit it if you are intentional sa pag-rank up. Okay? Always be better than yesterday. Level up your existence. I will not discuss yung details ng rank up. I have my YouTube channel. You can type in rank up, Mentor Erica Sureda. Yan, meron ako yan na specific. Pwede nyo panoorin. Pero at the end of the day, all of us, our main target is to become Crown Alpha Mentor. Yun yung pinakadulo, no? Kasi as of the moment, wala pang Crown Alpha Mentor, pero may isang Crown Diamond, may dalawang Black Diamond, may dalawang Blue Diamond, at napakaraming Diamond. Ngayon, sa Sapphire Ruby Emerald, dinadaanan lang yan mga mensa. Hindi yan yung final destination. Kailangan, parang ngayon Diamond is the new Sapphire. So, kailangan minimum Diamond tayo dito sa Team MVP. And, I don't know if you will agree with me, pero naniniwala ako with my whole heart that MVP is the first Crown Alpha Mentor. Can you comment CAM, C-A-M, if naniniwala ka na ang MVP, ang first Crown Alpha Mentor ng I Am Worldwide? Mentor Peach kasi may may ugaling nagsiskip ng rank. Alam niyo ba, si Mentor Peach, hindi nag-blue diamond, dumiretso ang black diamond yan. O, malay nyo, hindi tayo magkakaya, diretso na tayo sa Crown Alpha Mentor. Yes. Sure ako, hindi siya haka-haka, hindi siya yung parang lang. Hindi, totoo talaga. Mentor Peach ang first Crown Alpha Mentor. Team MVP. Kaya dapat, pagtrabawan natin yan. Okay. Diamond mindset. Okay. Huwag papatagalin mga mentors yung pagda-diamond, no? When you hit your targets, dapat, may standard ka of yourself. Dapat, hindi pwedeng ganito lang. Kailangan, diamond agad. This 2025, 189 participants, minimum diamond. Okay? Growth indicator kasi ang rank up. Okay? Long term, pag nagbe-build ka, automatic kasi yan Diba? Kasi yung mga sapphires mo, yung mga leaders mo, left and right, natututukan mo. Now, and I want to congratulate the diamonds of Team MVP. Ayan. Mentor Crisel, nandito ba ang team? Kainos? Okay, Mentor Maybell. Mentor Encaro, grabe, no? Mga babae, mga rank ups. Hello, dear studio, back to you. Yes, Mentor Peach. And we will also give the pressure to our DRs, sa mga DRs namin. Kailangan nyo mag-diamond. Ayan. Of course, Mentor John, Carlo. Mentor John, si Mentor Karen. O, diba? Nandito ba ang team nila? O, Mentor Dalia and Chowdhury, Tino. O, Diamonds. Mentor Juliet and Victor Kit. The latest Diamonds. Mentor Harleen Hernandez. Grabe naman yan. And of course, ang napaka-pogi. Ang napaka-pogi talaga naman pambato natin sa Mr. Universe. Mentor Jerby Sumayan. The question is, ano ba ako nakalimutan, Lens? The question is, who's next? Sino ba dito sa mga nandito sa training natin ang next na diamond? Can you comment? Ay, diamond yan. Dapat dagdagan na natin, no? Aside sa 4 MVP, sa mga diamonds, dapat yung pinagkikikilan mo yan. Dapat nandyan ang mukha ko, mens. Dapat ganun ang mindset mo. Dapat nakalinya na ako sa inyo. Dapat diamond ako na MVP. Mga mens, naniniwala talaga ako. Nandito yung next na diamond. Nagko-comment yung next na diamond. Naniniwala ako. Gigil na yan. Umuusok na. Gigil na yan. Talaga, mens, this March, mens, maniwala ka. Ahabol sa sa cut-off. Sa cut-off ng
Elite Executive Awarding. Nako, nandito na, nanggigigil na. Dapat. Na, andar tayo. Gigigil na iba. No? Number 2, can everybody comment? First car. Yan. And first million. First car and first million. Yan. If you want fast results, you need to take fast action. Sige. Try ko pa panood sa inyo, no? Isang artifact from the past. Ayan. Sige, panoorin po natin to. Hello guys! Last time na namin ito. Sinasamantala lang namin yung moment na mag-post. So, abangan nyo sa next video namin ako last day. This is the last moments of our 20 days. Tandaan mo tong araw na to dahil hindi to forever. Nakikita niyo po guys, ito po yung itsura ng bus. Sinasabi namin. Yeah. Nasa likod pa sila. Ang love po ito ay killer bus. So yung say killer bus po, ito po yung mabilis. Na halos onting lang po namang nakapatay ng tayo sigurado. Pero salamat sa Diyos ko sa buhay pa rin po kami. Napanood niyo ba mga mens? Namumukhaan niyo ba ang mga suspect sa video? Grabe no? Ganyan kami nag-start. Baka kasi akala nyo, ay okay na agad yan sila mentor. Hindi! We started from the very bottom. Yan po yung, I'm so grateful to the Lord na nagkaroon kami ng idea to video ourselves. I mean, to capture that moment. Kasi, araw-araw ng buhay namin yan eh. Kaya, di ba sabi nila, mentor choice sila, mentor team. Last days na to ng commuting era namin kasi magkakakotso na kami. Kinabukasan ng bus pa rin naman kami. Pero alam nyo, ang meron lang kami that time talaga, pangarap na matatapos din tong paghihirap na to. Pangalawa, na mababago talaga yung buhay namin sa IMRL. Right? Every day of our lives, nagko-commute kami, ma-attend kami ng training sa office. And walang-wala kami. Minsan nga maulugan ka na piso, hindi ka makaka-uwi. Pero ang meron kami, yung vision na time will come, everything will change. Na magbabago din yung buhay namin. Kaya kung ikaw, nagsisimula ka ngayon at na-experience mo to, document yourself. No, whatever you are encountering right now, i-document mo kasi babalikan mo na lang yan kapag successful ka na. Babalikan mo na lang yan kapag may kotse ka na at hindi mo na yan magagawa. Alam niyo ba, simula na nagka-first car ako, hindi na ako nakapag-bus ulit. Pero dati, everything ko ginagawa yun. Diba? At saka kailangan mo ng pruweba na galing ka dyan. Kasi kapag ka super yaman mo na, wala nang maniniwala sa web, di nga mens, na ganyan-ganyan ka. Ito nga ang pruweba. So, kailangan nyo po, no? Kailangan nyo ng ganyan. And sobrang, every time na napapanood ko tong video na to, naalala ko yung mga unang panahon na, grabe, ang layo na. Diba? Ang layo na lang narating, pero ang layo pa ng mararating. Kaya, thank you, Lord. Na-inspire ba kayo sa itsura namin? Importante na magkaroon ng first car. This was my first car, si Big the Fortune. Ito talaga nagtapos ang tanikala ng pagko-commute namin tatlo. Kasi syempre magkakasabay kami, no? Dahil may kotse na ako, naka-car na kami. Ang saya-saya kaya namin noon. Hindi na tayo nausukan, hindi na tayo nakatayo sa bus, hindi na tayo nakakipagbalyahan sa mga tao, alam mo yung gano'n. Kaya, kailangan, targetin mo yan. Hindi ka kasi nabuhay sa mundo para maghirap lang, alam mo yun. Gusto ni Lord na mabago yung buhay mo, kaya kanya nilagay sa I Am Worldwide. Okay, first car. Ang first car, it's a first tangible result. It's not a question anymore. Mens, kailangan ba talaga maglabas ng car? Alam mo, kahit di ka nag-ayam, kailangan, it's a necessity. Ang hirap mag-commute, hindi maganda ang transport system ng Philippines. No? So, napaka-importante na maging komportable ka at ang pamilya mo. Diba? Kahit hindi ka nag-aayam, kailangan mo yan eh. Lalo pa nag-aayam ka para makapunta ka sa iba't ibang lugar, makapag-expansion ka sa mga provinces, mabilis ka makapunta sa office, etc., makapagkuha ng mga products. Pagpatagalin, within 6 months to 1 year,
ang paglalabas ng kotse sa IM Worldwide, hindi to pinapaabot ng taon, less than 1 year. You can do it. Do it. Okay? Useful yan sa negosyo. And of course, magkaroon ka ng mga millionaires. And ikaw mismo maging millionaire. Ayan, thank you Lord. Meron tayong 35 millionaires under our team. Sino po dito yung, sige, comment nyo na lang, nakailang M ka na sa IM Worldwide. Yan, sige po. Okay. Naalala ko kasi, yung first million ko sa negosyo, maganda i-track mo, no? I got my first million after 9 months. Okay, tandaan mo to, ha? Yan, Mentor PJ, 1M na, no? 9 months of doing the business. Yung second M ko was after 8, 7, 6, 5, 7. Ano ko siya? Tinatrack ko siya. Kaya nga, eto, 27th M, 3 months, 28M, 1 month. Question, mga mens. Naulit pa ba yung 9 months before ka kumita na 1 million? Or before ako kumita na 1 million? Yes or no? Naulit pa ba yun? Yung ganong katagal? Hindi na. So, ibig sabihin, your first million is your hardest and longest million to hit. Pero after that, pabilis, ng pabilis, ng pabilis, ng pabilis. So, kailangan ma-excite ka. Hit mo na agad yung first million mo kasi after that, pabilis na pabilis. Diba? Hindi na naulit ang 9, ang 8, ang 7. Ngayon, mga 1 to pinakamatagal na 4 months. Grabe yung 19 days. Yes, it's possible. Diba? So, hit your first car, hit agad yung first million. And congratulations to the first car achievers. Team MVP, hindi na to kompleto kasi magkakaroon pa lang tayo ng fund drive ulit, no? So nakakatuwa kasi ang dami na po na nagkaroon ng kanyang sarili-sariling sasakyan. Okay, so if you want to be part of the fund drive, alam ko, Mentor Peach, no? May fund drive ang Team MVP, so kailangan. Ngayon pa lang, ilabas mo na yan, di ba? And then number 3, andar tayo. Can everybody comment sports car? Yan. Too many of us are not living our dreams because we're living our fears. Pagka meron ka ng rank up, meron ka ng first million, may first car ka na, dapat nagle-level up ka na mga mains. Tina-target mo na, eye on the prize, kailangan maka-sports car. Why? You need to level up your result. Now, there are some cases na sa network mo, kunwari, Mr. PJ, mayaman yan eh. Yung mga nasa ibang bansa, mabilis magkaroon ng kotse dyan eh. Pwede ka nang tumalon dito you can skip the first car. You can go directly to sports car. You know why? Kasi, ang goal mo, mga mens, you need to have a result na hindi normal sa labas. Otherwise, hindi mag-inquire sa mga tao, ay, meron din ako yan eh. Dapat yung yung level up. Yung parang mapapatanong sila, at ba't yung ginagawa mo? Ba't ganyan yung mga nangyayari sa'yo? Yun yung goal mo. That's why you need to level up. Okay. Extraordinary income is equivalent to extraordinary result. Diba? Within 1 to 2 years, that's possible. Kaya yan. Okay? For higher level of mindset, iba po ang mindset na naka-sports car kumpara sa hindi. Magkaiba na yung mag-isip. Sobrang matured. Okay? Ibang level ka na. Kasi ibang resulta na yun eh. So, tumaas ka na. So, ang goal mo, kung may first car ka na right now, ang target mo, kailan ako maglalabas ng sports car? Kailan kaya yung this year? Kailan this year? And actually, yung mga best time na ilabas yan during events. For example, sa League of the Champions. Balita ko, pwede daw maglabas ng dalawang sports car sa loob ng magpasok ng dalawang sports car sa event. Dapat iniisip mo na, ikaw yung isa doon. Diba? Wala na, may event yung team ninyo. Diba? Or ikaw mismo, papa-event ka. Dapat may pasabog. Diba? Yan yung pasabog. Nakita nyo naman yung commute days, diba? Namin. From humble beginnings to now. Sports car achievers. Dati, diba, nung nasa bus kami, akala namin, nagre-racing kami, nakapikit. Nakahawak sa handrail. Kunwari, yung manibela, nakapikit. Gumagano-ganon yung buhok kasi killer bus, yung walang aircon. Alam mo na, imagine namin,
Grabe, mentor team, wag masyadong bilisan, imagine namin, nag-racing kaming tatlo sa sports car. Pero ang totoo, nasa loob kami ng bus. Gumagano-gano yung namin, buhok namin kasi feeling namin naka-top down. Diba? Pero dumating talaga sa time na totoo na nag-fun drive. And then, lumabas yung mga sports car from killer bus ladies to sports car ladies. Grabe no? Grabe yung yung transformation. And of course, congratulations to all the sports car achievers of Team MVP. Yan. Ang tanong, gusto mo ba na mapabilang ka sa hanay ng mga taong ito? O, diba? Yan, congratulations sa mga sports car achievers ng IM Worldwide at Team MVP. Kwento ko na lang to, no? Si Mentor Jancy and Mentor Karen. Tingnan nyo naman yung itsura. Dapat talaga may before and after ka naman. Yan sila na nag-start. O, diba? Pero, ay, si Mentor Harleen. Ayan, no? Pero ngayon, tingnan mo naman. Napakaganda at napakapogi with their first car and then their second car. Nakita niyo yung formula, diba? Ngayon, diamond na. Ito, nag-shopping kami last time. Sabi ni Mentor Karen, alam mo nga, mens, pumunta lang ako dyan before, nasa-check ako ng bag. Kasi magkano ang bag sa LV, di ba? 200,000. Alam mo ba dati, yung isang taon kong pagtatrabaho nun, isang taon kong sahod, kapresyo lang ng bag na to, pero maganda dito sa IM Worldwide, libre ko lang nakuha. Ang galing, no? Amazing. Di ba? Ang gaganda. Gumaganda at pogi talaga, no? Kapag nagla-level up. Of course, with their income. Alam mo mga mens, dapat magaling ka mag-market ng sarili mo. Kaya dapat, kung may resulta ka na, may it be your first or your sports car, mag-picture-picture ka. Hindi yan binubulok sa parking lot, tapos hindi pinopost sa Facebook. Yan, i-market mo yan, no? Lagay mo yung income mo. O, diba? Parang ganyan. Another example, kilala nyo ba to? Nakikilala nyo ba? Sabi, no? Mentor Dennis. Nagpa-picture sa Camaro. Mga itsura. Ngayon, nakita nyo? First car, second car, sports car. Pala si Mentor Dennis, Mentor Steph, no? Grabe. Syempre, nag-glow up na. And of course, kumikita. Wala pong naglabas ng resulta, umataw, tapos hindi kumita. Maniwala ka pag ikaw, naglabas sa resulta, ginamit mo yan sa negosyo, tinodo mo talaga, kikita at kikita ka. Sample income, 315,000 in 4 weeks. Diba dating BPO, dating nurses.